Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2021 hanggang 2030. Dapat tandaan na si Wildfire ay isang beses na umalangaw-ngaw sa buong South Sky at kinilala bilang numero 1 rogue fighter. Siya ay tiyak na hindi dapat umasa sa isang walang laman na reputasyon. Ang individual na ito ay hindi lamang nagtataglay ng isang 8th grade spiritual treasure na nakuha mula sa enerhiya ng langit-lupa ngunit isa ring 8th grade alchemist. Kasama ng kanyang mabigat na pamamaraan ng apoy, saka lamang siya makakapagtatag ng isang kakilakilabot na reputasyon sa mga lugar tulad ng South Sky, kanlurang mga rehiyon, at silangang ilang. Tulad ng para kay Severin mismo, siya ay isang alchemist. Bagamat nakuha niya ang pamana ng alchemy sa loob ng Alchemy Tower ng sekta, siya ay kasalukuyang natigil sa antas ng isang 6th grade advanced alchemist. Kung makakakuha siya ng 7th grade o 8th grade alchemical recipe mula sa mga guho ng tirahan na ito, maaari itong magbigay sa kanya ng inspirasyon at payagan siyang itaas ang kanyang mga kasanayan sa alchemy sa isang 7th grade alchemist na nasa unang yugto. Bukod dito, ang mga guho ng tirahan ng isang kilalang alchemist ay walang alinlangang nagtataglay ng maraming materyal na 7th grade o 8th grade alchemical na halamang gamot. Ang mga likas na kayamanan na ito ay napakamahal sa labas ng mundo, na nagsisilbing pangunahing sangkap para sa maraming mga 7th grade pills at maging sa 8th grade pills. Bilang isang alchemist, determinado si Severin na huwag hayaang mawala ang gayong mga pagkakataon. Bagamat siya ay isang tunay na disipulo at madaling manatili sa Pearl Light Isle upang patuloy na maglinang, unti-unting isinusulong ang kanyang kahusayan sa alchemy at cultivation. Ang landas ng cultivation ay likas na mahirap, tulad ng pag-navigate laban sa kasalukuyang katulad ng pagpapasya ni Severin, si Oscar, na nakaupo sa harapan, itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa mga piling disipulo sa bulwagan at nagtanong. Nakapagdesisyon na ba kayong lahat? May handang pumunta ba? Ang mga guho ng tahanan ng Royal Paragon ay maaari lamang marating ng mga cultivator na nasa antas ng Supreme Saint. Ang mga elder ng sekta at pick masters sa hall, na nagtataglay ng Cultivation Realm of Paragon, ay natural na walang pag-asa na makapasok. Gayunpaman, pagkatapos piliin ang mga papasok sa mga guho, ang mga elder ng sekta na ito ay kailangan pa rin silang pamunuan upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Tulad ng sinabi ni Oscar, marami sa mga piling disipulo sa bulwagan ang nakapagpasya na. Leader ng sekta, kaming mga disipulo ay handang sumulong. Handa rin akong pumasok sa mga guho at makipagsapalaran. Sa panunood ng maraming elite na alagad na nagsasalita, ipinakita ni Oscar ang isang nasisiyahang ngiti, na tumatango bilang kasiyahan. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin kay Celeste, Raymond, at Severin, ang tatlong tunay na alagad na nasa harapan niya. Ang mga pangunahing disipulo na nakatanggap ng impormasyon sa pagkakataong ito ay hindi lamang si Severin at ang dalawa pa. Ang natitirang mga alagad, tulad ni Carl at Riley, ay tumanggap din nito, ngunit si Severin lamang at ang dalawa pa ang dumating sa pangunahing bulwagan. Pagtingin, si Oscar, hinihimas ang kanyang balbas, ngumisi at sinabi. Nagdesisyon na ba kayong tatlo? Si Severin, na nagpasya na sa kanyang puso, ay gumawa ng isang matapang na hakbang pasulong at sinabi kay Oscar. Leader ng sekta, nagpasya akong pumunta sa mga guho. Nang makitang nagsalita si Severin, humakbang din si Celeste at ang iba pa, na ayaw magpatalo. Leader ng sekta, nagpasya din akong pumunta sa mga guho. Payag din ako. Nang makita ito, tumanggo si Oscar bilang kasiyahan. Ito talaga ang inaasahan niyang makita. Lumitaw ang mga guho ng tirahan ni Wildfire, na walang alinlangang nakakuha ng atensyon ng apat na pangunahing sekta sa South Sky at hindi mabilang na iba pang puwersa. Kung papayagang pumasok ang mga piling disipulo ng walang pinuno, malamang na mahaharap sila sa mga panloob na tunggalian sa loob ng mga guho. Matapos talakayin ang pagpili ng mga alagad na papasok sa mga guho, muling ibinaling ni Oscar ang kanyang tingin sa mga matatanda ng mga sekta at mga pinuno ng rurok ng siyam na bundok. Sinong elder ang handang mamuno sa pagkakataong ito? Sa sandaling ito, ang ikapitong pick master, si Miles, ay humakbang pasulong at sinabi. Sect leader, handa akong pangunahan ang mga disipulo sa mga guho. Nang makita ito,
Agad na itinakda ni Oscar ang petsa ng pag-alis. Mabuti. Dahil iyon ang kaso, maghanda at umalis isang araw mula ngayon. Aalis kayo bukas. Nang matapos ang talakayan, nawala si Oscar sa paningin ng karamihan. Sunod-sunod ding umalis ang mga pickmasters at elders sa main hall, pagkatapos batiin si Miles. Lumingon si Miles at hinarap ang mga alagad sa bukid. Punta ka bukas sa 7th Mountain Square, huwag kang malate. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Pagkalabas ng main hall, naglakad si Raymond papunta kay Severin sa di kalayuan, kinuyam ang mga kamao at nakangiti. Brother Severin, kita tayo bukas. Ngumiti naman si Severin sa kanya, tumango. Raymond, hanggang bukas. Tapos, humarap siya kay Celeste at sinabing, Celeste, paalam. Dahil doon, nag-transform siya sa isang streak ng liwanag, pumailang lang sa kalangitan sa napakabilis na bilis, dumiretso sa Pearl Light Isle. Sa pagbalik sa Pearl Light Isle, ipinaalam ni Severin si Diane at ang iba patungkol sa ekspedisyon sa tirahan ng Wildfire. Naging seryoso ang mga ekspresyon ng mukha nila nang marinig ang balita. Lalo na, si Diane, sa kanyang matalas na pananaw, ay time na nagtanong. Ang tirahan ng Royal Paragon, natatakot ako na ang mga puwersa mula sa buong South Sky ay magtitipon sa malawak na hanay ng kabundukan bukas. Tumango si Severin. Eksakto. Ang sekta ay nagpadala ng 3 tunay na disipulo, kasama ako, at halos 100 piling disipulo. Nang malaman na pupunta rin si Severin. Mukhang nag-aalala si Gilda. Severin, may panganib ba doon? Nang makita si Gilda na mukhang balisa, inabot ni Severin ang kanyang ulo at sinabing, ang iyong asawa ay mayroon na ngayong kultibasyon ng isang ganap na level 7 Supreme Saint. Kahit na ito ay isang level 9 Supreme Saint, maaari ko na silang patayin ngayon. Sa ganitong antas ng paglilinang, anong panganib ang maaaring magkaroon? Naramdaman ni Diane at ng iba pa na may katuturan ang mga sinabi ni Severin. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpa siya ang mga babae na samahan si Severin upang palawakin ang kanilang pananaw. Sige. Napangiti si Severin. Kahit na ang iyong kasalukuyang paglilinang ay nasa level 4 Supreme Saint, kasama ako, walang panganib. Nang matiyak ang kasunduan, lumiwanag sa tuwa ang mukha ng mga babae. Mula noong pumasok sila sa Grundy Uno Sect, sila ay hiwalay sa Pearl Light Isle para sa pagsasanay, bihirang lumabas, natatakot na magdulot ng anumang gulo para kay Severin. Kamakailan lamang, sa loob ng sekta, maraming elite na disipulo ang nalaman na ang mga babae ay basta-basta na tinatrato ang Crystal Spring Pill na parang candy, at lumaganap ang inggit at selos, na binansagan silang mga dekorasayon lamang. Gayunpaman, hindi lamang sila mga dekorasayon at walang intensyon na maging isa. Sa pagkakataong ito, kasabay ng paglitaw ng mga labi ng Royal Paragon, nais din ng mga kababaihan na galugarin at tingnan kung maaari nilang samantalahin ang anumang mga pagkakataon. Samantala, hindi kalayuan sa unang taluktok, sa isang lumulutang na isla. Sa kaibuturan ng isla ay isang napakagandang palasyo, na nagniningning ng gininto ang kinang, na may masalimuot na mga ukit at makulay na mga pintura. Sa loob ng palasyo, may isang binata na nababalot ng celestial na ningning, ang kanyang aura ay nakakatakot na para bang isa siyang mundo sa kanyang sarili. Ang gwapong lalaking ito, na nakasuot ng mag-agarang na damit na nagpapalabas ng divine glow, ay nagbigay ng nakakapreskong at nakapagpapasigla. Siya ay walang iba kundi si Carl, ang kasalukuyang unang tunay na disipulo ng Grundy Uno Sect, na nabalitaan na ang reinkarnasyon ng isang makapangyarihang figure mula sa sinaunang panahon. Ang tirahan ng Royal Paragon. Sa kasamaang palad, nalampasan ko na ang kaharian ng Paragon. Hindi ako makapasok dito. Panaghoy ni Carl, may bahid ng panghihinayang ang tono nito. Hindi ko inaasahan na babagsak din si Wildfire. Sa pagmumuni-muni sa nakaraan, mahinang bumantong hininga si Carl. Kahit na may mga divine techniques, hindi maaaring labanan ng isang tao ang kapalaran. Iniisip ko kung ang aking reinkarnasyon sa gininto ang edad na ito ay magpapahintulot sa akin na buksan ang mga pintuan ng langit at tahakin ang walang kamatayang landas. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nag-isip si Carl.
Bagaman ang lakas ni Wildfire noon ay hindi nakapansin sa akin, ang kanyang set ng mataas na uri ng espiritual na kayamanan sa Sky Soil Zenith ay talagang isang pambihirang kayamanan. Kung makukuha ko ito, ang aking Sky Soil body ay maaaring maabot ang pagiging perpekto. Sa pag-iisip na iyon, pinaganya niya ang isang espiritual na ilaw gamit ang isang alon ng kanyang token. Dinagtagal, isang dosenang disipulo sa Supreme Saint level ang lumitaw sa pasukan ng palasyo. Ang pangkat ng mga alagad na may bilang sa 10, ang kanilang mga antas ng paglilinang ay tila umaaligid sa level 4 at level 5 Supreme Saint. Sa gitna ng iba't ibang taluktok ng sekta, sila ay nakatayo sa unahan. Ang partikular na kapansin-pansin ay ang matipunong figure na nangunguna sa kanila, na nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang aura ay umabot na sa ganap na level 8 Supreme Saint, hindi gaanong kulang sa mga piling disipulo tulad ni Celeste. Ang lalaking ito na nakasuot ng itim na damit ay humawak sa ika-6 na posisyon sa listahan ng mga kahangahangang sekta, na may pangalang Kawan Sandy. Sa mga tagalabas, siya ay isang kilalang henyo sa listahan ng kababalaghan, hindi gaanong mababa sa mga pangunahing disipulo. Gayunpaman, lubos na naunawaan ni Kawan na sa presensya ni Carl, siya ay walang iba kundi isang langgam. Noong nakaraan, noong siya ay nakapasok pa lamang sa level 7 Supreme Saint, si Kawan ay lihim na hinamon si Carl. Sa labanang iyon, muntik na siyang mapatay ni Carl sa isang daliri. Ito ay isang malinaw na pagkaunawa para kay Kawan na ang balita tungkol kay Carl na muling pagkakatawang tao ng isang sinaunang powerhouse ay hindi lamang alingaw-ngaw kundi isang tunay na katotohanan. Matapos ang kanyang pagkatalo, nahirapan si Kawan na tanggapin ang katotohanan. Sa kabutihang palad, binigyan siya ni Carl ng pagkakataon, tinanggap siya bilang isang tagasunod. Si Carl ay mapagbigay sa kanyang mga tagasunod, bilang reincarnation ng isang sinaunang powerhouse at naabot ang antas ng isang Supreme Paragon sa kanyang nakaraang buhay. Sapat na ang ilang salita ng patnubay mula sa kanya para makinabang ng husto si Kawan. Dahil dito, patuloy na dumami ang followers sa paligid ni Carl. Sa pagninilay-nilay sa nakaraan, huminga ng malalim si Kawan, matatag ang kanyang tingin habang papasok sa palasyo. Pagpasok, magalang siyang yumuko kay Carl, ikinulong ang kanyang mga kamao bilang pagpupugay. Nagtataka ako kung ano ang bagay na ipinatawag mo sa amin, Carl. Casual na wika ni Carl. Inipon ko kayong lahat dito para ipadala kayo sa tirahan ni Wildfire at kunin ang espiritual na kayamanan ng Sky Soil Zenith. Nang walang pagtatanong sa dahilan, agad na pumayag si Kawan. Siyempre. Alam niya ang pambihirang pagkakakilanlan ni Carl, isang muling nagkatawang tao na sinaunang nilalang na nabuhay sa 10,000 taon, ang kahangahangang isinilang na muli sa pangalawang pagkakataon. Dahil ang misteryosong Sky Soil Zenith ang nakakuha ng atensyon ni Carl, walang alinlangan na may malaking kahalagahan ito sa kanya. Si Kawan ay isang tapat na tagasunod, at alam niya kung ano ang dapat itanong at kung ano ang dapat iwasan. Nang matanggap ang hudyat, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan at umalis sa palasyo. Pinagmamasdan ng papaalis na figure ni Kawan, ang mga mata ni Carl, na parang meteoric orbs, ay kumikinang sa nakakatakot na kinang. Bulong niya sa sarili. Sa pagkilos ni Kawan, dapat matiyak ang tagumpay. Sa ilalim ng patnubay ni Kawan, sa kabila ng kasalukuyang hawak lamang ang antas ng paglilinang ng isang level 8 Supreme Saint, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay nalampasan kahit na ang isang level 9 Supreme Saint sa kumpletong yugto. Matapos bawiin ang kanyang tingin, itinuon ni Carl ang kanyang mga iniisip at sinabi. Sa pagsipsip ng Sky Soil energy mula sa Sky Soil Zenith, makakamit ng aking Sky Soil body ang pagiging perpekto. Pagkatapos makapasok sa level 5 Paragon, pupunta ako sa lihim na kaharian ng Eastern Sea upang kunin ang mga kayamanan na naiwan sa nakaraang buhay. Kinabukasan, sa madaling araw. Pagdating sa itaas ng plaza ng ikapitong bundok, natuklasan niya na si Miles, ang matandang napili upang pamunuan ang mga disipulo ng sekta patungo sa kabundukan ng Reyes, ay tumawag na ng isang malaking barkong pangyaman, na ngayon ay may ilang disipulo na nakaupo rito. Pagkatapos sumakay sa barko, tumingin si Severin kay Miles sa unahan at magalang na bumati. Pagbati, Peakmaster. Nakangiting tumanggo si Miles sa gilid ng barko nang makita si Severin.
Matapos makipagpalitan ng bati kay Severin, inilipat ni Miles ang tingin kay Diane at sa apat na anak nitong nasa likuran niya. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang bilang isang level 9 Paragon, madali niyang nakita sa pamamagitan ng paglilinang ng apat na kababaihan ang bawat isa ay may matatag na pundasyon at matatag na aura. Ngumisi si Miles at sinabing, "Hindi masama. Pagkatapos lamang ng kalahating taon, naabot mo na ang 4th grade Supreme Saint. Mukhang napakahusay ng iyong mga talento." Si Diane at ang kanyang mga kasama, nang marinig ito, ay ngumiti at binati si Miles. "Pickmaster, salamat sa papuri." Matapos makahanap ng mauupuan sa tabi ni Miles, nakangiting tanong ni Severin. "Pickmaster Miles, iniisip ko kung gaano karaming puwersa mula sa South Sky ang maaakit sa mga guho ng tirahan ni Wildfire sa oras na ito. Sabi nga sa kasabihan, ang pagkilala sa sarili at sa kalaban ang susi sa 100 tagumpay sa labanan. Sa South Sky, mayroong mga kilalang puwersa na may parehong katanyagan at reputasyon, bukod sa 4 na pangunahing sekta, mayroon ding 2 pangunahing pamilya. Ang Guards at ang Steels, kahit na hindi kasing lakas ng 4 na pangunahing sekta, ay may malalakas na individual sa Royal Paragon level sa loob ng kanilang mga angkan, at ang ilan sa kanilang mga kabataang amo ay napabalitang nagtataglay ng mabigat na paglilinang. Si Severin ay may premonition na sa pagkakataong ito, ang mga guho ng tahanan ni Wildfire ay walang alinlangan na maakit ang atensyon ng karamihan sa mga natitirang talento ng South Sky. Sa pagmamasid sa momentum ng Grundy Uno Sect, 3 sa 6 na pangunahing disipulo nito ay kumikilos na. Mahigit 100 piling alagad sa Supreme Saint level. Ang iba pang puwersa, nasabik na makipagkumpetensya para sa mga relic at kayamanan ng Wildfire, ay malamang na magpadala ng malaking bilang ng kanilang sariling mga kinatawan. Nang marinig ang mga salita ni Severin, tumawa si Miles sa busog ng barko at sinabing, "Natatakot ka ba ngayon? Ang 4 na sekta at 2 pamilya sa South Sky, ang 6 na pangunahing puwersa, halos lahat ay nagnanais ng bahagi ng piraso. Bilang pinuno ng mga tunay na disipulo, ang pasanin sa iyong mga balikat ay hindi magaan." Nakangiting wika ni Miles, casual na nagpatuloy. Slan ng Gars at Tobias ng Steels, parehong nagtataglay ng cultivation at pagiging perpekto sa 8th grade Supreme Saint. At nariyan din ang mga disipulo ng Dayform Sect. Matapos makinig sa paliwanag ni Miles, nagkaroon ng paunang impresyon si Severin sa mga namumukod tanging talento mula sa 4 na sekta at sa 2 angkan ng South Sky. Nang magtatanong pa sana siya ay umalangaw sa kanyang tenga ang boses ni Raymond. "Hahaha. Severin, napaaga ka dito." Kasabay ng boses na ito, 2 liwanag ng bahaghari ang bumaba mula sa langit, at sina Raymond at Celeste ay lumabas mula sa mga bahaghari. Kasabay ng boses na ito, 2 liwanag ng bahaghari ang bumaba mula sa langit, at sina Raymond at Celeste ay lumabas mula sa mga bahaghari. Pagbaba ni Raymond, binati muna niya si Severin, saka sinulyapan si Diane at ang iba pa, nakangiting tumango. Natatawang sabi ni Severin. Hindi pa nagtagal. Pagkatapos, ipinakilala niya sina Raymond at Celeste kay Diane at sa iba pang mga babae. Makalipas ang ilang sandali ng paghahabulan at pagkwekwentuhan, mas maraming tao ang sumakay sa barko, at ang buong treasure ship ay napuno ng mga tao. 3 sa 6 na pangunahing disipulo ng mga sekta ang nandito ngayon. Tingnan mo, hindi ba't si Kawan, na nireranggo sa ika-6 sa Heavenly Prodigy Rankings? Karaniwang mababa ang profile niya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw siya ngayon. At nandyan si Shyam, ika-8 pwesto, at si Radan, ika-9, nasa pila rin sila. Sa pagkakataong ito, ang ating Granduino sect ay nagpakilos ng napakaraming puwersa. Ang 3 pangunahing sekta, ang Gars, at ang Steels ay malamang na Otres. Sa gitna ng mahinang bulungan ng mga disipulo, dahan-daang nagsimula ang treasure ship, na nagiging isang mahabang bahaghari na dumadaloy sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Sa kontrol ni Miles, biglang lumakas ang takbo ng barko, parang isang iglap, dumiretso sa langit. Ang mabangis na hangin ay nagdulot ng hindi mabilang na alikabok sa lupa. Hindi nagtagal, isang matayog na bulubundukin ang lumitaw sa linya ng paningin ni Severin.
Pinagmasdan ni Severin ang sinaunang bulubundukin, na tila isang higanteng dragon na nakadapa sa lupa sa malabong distansya. Samantala, si Miles ay nakatayo sa dulo ng barko, na kinausap ang lahat. Malapit na tayong makarating sa Raised Mountains. Habang nawawala ang mga salita ni Miles, nakita ni Severin ang maraming cultivator na lumilitaw sa hanay ng bundok na 12-dosenang milya ang layo. Sa tuktok ng isang maliit na burol sa abot tanaw, isang napakalaking array formation ang nagradiated ng surging celestial force, mahinang nagsiwalat ng isang fairyland-like na tirahan sa pamamagitan ng formation. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga ilaw ng bahaghari ang kumikislap sa nakapalibot na kalangitan, kasama ang mga cultivator na patuloy na dumarating mula sa lahat ng direksyon sa kanluran. Sa mga ilaw na ito, ang pinakakapansin-pansin ay ang isang lalaking nakasakay sa isang dumadagandong na warhorse. Nakasakay sa kabayo, binabagtas ang mga bundok na parang nasa isang kaharian na walang nakatira, pumailan lang siya sa ibabaw ng ulo ng maraming masasamang mandirigma sa ibaba ng mga bundok. Ang eksenang ito ay natural na hindi nasisiyahan sa mas malakas sa mga rogue fighters. Ang mga makakarating sa Raised Mountains ay natural na hindi ang mga baguhan at mahihinang cultivator na nakasalamuhan ni Severin at ng iba pa noong una silang dumating sa Blue Realm. Sinuri ni Severin ang lugar at nalaman na ang mga rogue fighter na sumasakop sa maliliit na burol malapit sa bulubundukin ay hindi bababa sa Supreme Saint level. Ang mas malapit sa loob ng Raised Mountains, kung saan natagpuan ang mga labi ng Royal Paragon, mas mataas ang antas ng paglilinang ng mga rogue fighter. Kabilang sa kanila ang mga practitioner ng Level 6 at Level 7 Supreme Saint. Ang figurang nakasakay sa dumadagandong na kabayong pandigma ay mabilis na lumipad, na lumilikha ng mga bug zone ng hangin na nagpakalat sa mga cultivator sa daan. Sa sumunod na sandali, isang malakas na tinig ang umalangaw-ngaw, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Sino ang nangahas na lumipad sa aking itaas? Isang matapang na nasa katanghaliang gulang na cultivator, na may cultivation sa paligid ng Level 6 Supreme Saint, ay agad na nagtaas ng kanyang kamay patungo sa langit, sinusubukang hawakan ang taong lumilipad sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang tanging natanggap niya ay isang gintong sibat. Bahagyang tinusok ng sibat ang kawalan, nagpakawala ng kakilakilabot na kapangyarihan na agad na nagpawi sa Level 6 Supreme Saint. Pagkatapos ng mga pagkilos na ito, nagpatuloy ang lalaking nakatago sa loob ng dumadagandong na warhorse. Sa tuktok ng bundok, ang eksenang ito ay agad na nagdulot ng maraming hingal mula sa mga rogue fighter. Isang gininto ang mahabang sibat. Maaaring ang taong ito ay si Sean, ang kababalaghan ng mga Goers. Sa mga bulong-bulungan ay ipinanganak siyang may Golden Spirit physique. Sa sandaling nakamit ang cultivation ng Level 7 Supreme Saint, pinatay niya ang isang Level 6 Beast King sa Raised Mountains. Ang kanyang madagandong na kabayong pandigma ay sinasabing nasakop sa mga mountain race na ito, dala ang bakas ng pambihirang lahi ng Quasar, natural na namumuno sa kulog, at kayang maglakbay ng libu-libong milya sa isang araw. Bahagyang hamupa ang mga bulungan sa silangang kalangitan, biglang lumitaw ang isang ganap na puting barko, ang mga layag nito ay may taglay na karakter na steel na nakatali sa bakal. Sa unahan ng treasure ship ay nakatayo ang isang binata na nagpapalabas ng aura ng nasa Level 8 Supreme Saint. Sa mga rogue fighter, may nakakilala agad sa kanyang identity. Ito si Tobias, ang henyo ng Steels. Sinasabing si Tobias ay nagtataglay ng Sunheart Bone simula pa noong ipinanganak, nilinang ang Sunheart Constitution, at umabot sa antas ng Royal Saint sa edad na mahigit 10 taon. Kahit noong nakaraang taon, sa paglilinang ng Level 6 Supreme Saint, nakipaglaban siya sa isang kalaban na 2 antas ang taas kaysa sa kanya, at napatay ang isang mabangis na halimaw. Ito ang Thunderbird, na may lakas na maihahambing sa Level 2 Supreme Saint. Sa pagkakataong ito, walang nangahas na hamarang. Ang nasa katanghaliang gulang na cultivator ng Level 6 Supreme Saint, na nangahas na hamarang kanina, ay nawala na ngayon, naging abo. Bago pa makabawi ang mga rogue fighter sa kanilang pagkagulat, isa pang napakalaking liwanag ng bahaghari ang lumitaw sa kalangitan. Matapos lumitaw ang liwanag ng bahaghari, ang napakalawak na anino ay tila balot sa buong kalangitan.
Sa loob ng liwanag ng bahaghari ay may isang hugis pool na espiritual na kayamanan na naglalabas ng kulog, ang presyon nito ay lubhang nakakatakot. Nakahover sa itaas ng dumadagandong na hugis pool na espiritual na kayamanan ay ilang matatanda sa Paragon level, na napapalibutan ng mga kumukutitap na kulog at pilak na ahas. Sa likod ng mga Paragon level elder na ito, may isang binata sa edad na 20. Ang kanyang titig ay walang kapantay, ang kanyang aura ay tumataas sa sukdulan. Nayanig ng aura ng level 9 Supreme Saint ang kawalan, na naging dahilan upang masira ang espasyo. Nang makita ito, muling napasigaw ang mga buhong na mandirigma. Ito ang pangalawang henyo ng Dayform Sect, Uzer. Kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa isang figure na nagtataglay ng top-tier Thunderbolt Constitution, na walang kapantay sa lakas ng labanan. Hindi magtatagal bago nila nalampasan ang junior leader na si Simeon ng Dayform Sect. Bago pa lubusang maunawaan ng karamihan, muling lumitaw sa kalangitan ang isang gininto ang liwanag ng bahaghari. Sa loob ng liwanag ng bahaghari ay lumitaw ang isang hugis crescent na jade platform. Nakaupo dito ang 12 ng mga babaeng disipulo, bawat isa ay may kagandahan na karibal sa namumulaklak na mga bulaklak, na nagpapakita ng pambihirang paglilinang at walang hanggang alindog. Sa pagmamasid mula sa malawak na raised mountains, namangha ang mga rogue fighter. Ito ay dapat na mga celestial na dalaga ng Marver Sect. Siguro kung ang maalamat na Saint Woman ng Marver Sect ay lalabas sa pagkakataong ito. Sa mga sekta ng South Sky at sa dalawang pangunahing angkan, higit sa kalahati ang dumating na. Ang Granduino Sect ay malamang na hindi nalalayo. Nanood si Miles nang dumating ang mga kinatawan ng mga sekta ng South Sky at dalawang pangunahing angkan sa Raised Mountains bago ang Granduino Sect. Tumayo siya sa likuran ng barko at kinausap ang kanyang mga alagad. Kumapit ka ng mahigpit. Oras na para pumasok ang Granduino Sect. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mahalagang barko ay nagbagong anyo sa isang bahaghari, mabilis na lumilipad at sumasaklaw ng ilang milya sa isang iglap. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa isang maliit na burol na wala pang 2 milya ang layo mula sa mga labi ng Royal Paragon. Ang paglitaw ng barko ng Granduino Sect ay natural na nagdulot ng kaguluhan sa grupo ng mga rogue fighter. Tingnan mo, nakatayo sa busog ang 3 pangunahing disipulo ng Granduino Sect. Ang ika-4 na pangunahing disipulo, si Raymond, ang ika-5 pangunahing disipulo, si Celeste, ang ika-6 na pangunahing disipulo, si Severin. Hindi ko inaasahan na ang Granduino Sect ay magpapadala ng 3 pangunahing disipulo. Familiar kami kina Raymond at Celeste. Matagal na silang sikat. Sa pagkakaalam ko, hindi ba't 5 core disciples lang ang Granduino Sect? Matandang kaibigan, luma na ang iyong impormasyon. Kalahating taon na ang nakalipas, sa panahon ng South Sky Sacred Lake event, ginaising ni Severin ang ilang uri ng Divine Constitution at personal na itinalaga bilang ika-6 na core disciple ng leader ng sekta ng Granduino Sect. Nakakatakot ba ang talento ng taong ito? Nanatili ang katahimikan. Ang pagdating ng isang disipulo mula sa Granduino Sect ay nagdulot ng matinding sensasyon sa maraming rogue fighter. Hindi lamang ang mga rogue fighter, maging ang mga elder at mga henyo ng iba't ibang malalaking sekta na dumating kanina ay napalingon lahat sa Granduino Sect. Lalo na si Severin na kara-rating lang sa maliit na bundok. Naramdaman niya ang 12 ng mga banal na pandama na palihim na sumusubok sa kanya. Sa tirahan ng Dayform Sect, isang payat na lalaki ang nakasuot ng puting balabal, ang kanyang mga mata ay pumuputok sa pagkamangha na kinang, nagsalita sa malamig na boses. Severin. Kung naruroon si Severin, makikilala niya ang taong ito bilang Thorold, ang panloob na disipulo ng Dayform Sect, na natalo niya sa Nonto City. Sa sandaling ito, naabot na ni Thorold ang antas ng paglilinang ng isang level 3 Supreme Saint, hindi mas mahina kaysa sa mga piling disipulo sa loob ng Granduino Sect. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na makapasok sa Sacred Lake, si Thorold ay nagbayad ng malaking halaga pagkatapos bumalik sa Dayform Sect, na nakapasok sa Supreme Saint level. Dahil dito, napuno ng matinding hinanakit ang kanyang puso kay Severin. Lalo na nang malaman niyang si Severin ang naging pang-6 na pangunahing disipulo ng Granduino Sect, lalong lumalim ang puot sa puso ni Thorold. Sa orihinal,
sa kanyang lakas, maaari siyang makakuha ng isang lugar sa sagradong lawa. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Severin at inagaw ang kanyang pwesto sa kalagitnaan. Habang malamig na binibigkas ni Thorold ang pangalang Severin, tumingin ang nangungunang disipulo ng Dayform sect, ang henyong disipulong si Uzel. Junior Brother Thorold, ito ba ang Severin na nangagaw ng pwesto mo sa sagradong lawa noon? Huminga ng malalim si Thorold at tumango. Eksakto. Senior Brother Uzel, ito ang tao. Nang marinig ito, napangiti si Uzel, at isang napakalakas na aura ang bumungad sa kanya. He chuckled at sinabi, Junior Brother, ngayon, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo. Bumakas ang kumpiyansa sa mukha ni Uzel. Bilang pangunahing disipulo na kumakatawan sa Dayform sect sa pagkakataong ito, isa na siyang henyo ng sekta, at ang Thunderbolt Constitution na nagising niya ay hindi gaanong mababa sa isang divine body. Bukod dito, sa kanyang kasalukuyang paglilinang na umaabot sa level 8 Supreme Saint, kung gagawin niya ang lahat, kahit isang level 9 Supreme Saint ay hindi niya makakapareha. Sa mata ni Uzel, kalahating taon pa lang nasa Granduino sect si Severin, at hindi kahanga-hanga ang kanyang cultivation. Kahit na si Severin ay may pambihirang talento at nagising ang isang divine body, ang pagpasok sa level 5 Supreme Saint sa maikling panahon ay kapuri-puri. Nagpasalamat si Thorold, at nagpasalamat siya kay Uzel. Salamat, Senior Brother. Sila ay kapwa-alagad, at ang kanilang backlog ay medyo malalim. Dahil sa huling kabiguan na makipagkumpetensya para sa kota ng sagradong lawa, nagbayad si Thorold ng malaking halaga sa pagbalik sa Dayform sect. Pinili niyang talikuran ang kanyang pagkakataon na maging isang Dayform sect na banal na tagapagmana at ibinigay ang puwang sa angkan ni Uzel. Katumbas iyon ng pagiging isang pangunahing disipulo sa Granduino sect, maaari silang maging kalaban para sa posisyon ng banal na tagapagmana. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng galit si Thorold kay Severin. Sa sandaling ito, dumating si Severin sa Raised Mountains kasama ang barko ng Granduino sect. Bigla niyang naramdaman ang isang titig na puno ng nakatagong puot na nakatutok sa kanya. Sa kasalukuyang kumpletong paglilinang ni Severin sa level 7 Supreme Saint, naunawaan niya ang lakas na taglay niya. Sa isang iglap, nakilala niya ang may-ari ng titig na iyon. Nakatingin sa tirahan ng Dayform sect sa malayong tuktok ng bundok, mabilis na napansin ni Severin si Thorold sa karamihan. Naramdaman ang aura ni Thorold, na nasa level 2 Supreme Saint, napangisi si Severin. Ha! Ang taong ito ay nakapasok sa Supreme Saint level. Sa tabi niya, nakita ng mga babae kasama ang malamig na ekspresyon ni Severin, at sinundan nila ito ng tingin. Siya yon. Bahagyang kumunot ang noo ni Gilda, naglabas ng malamig na sigaw ang kanyang bibig. Si Thorold mula sa mga goers ng Nunto City. Si Thorold ay dumanas ng pagkatalo sa mga kamay ni Severin, nawawala ang pagkakataong makapasok sa sagradong lawa. Matagal nang naitatag ang puot sa pagitan ng dalawang paksayon. Sa muling pagkikita, inasahan ni Dayan at ng kanyang mga kasama ang hindi maiiwasang pag-aaway sa panahon ng kanilang mga guho. Bumalik ang tingin ni Sheila kay Severin, nagpahayag ng pag-aalala. Severin, napagmasdan ko ang taong nasa tabi ni Thorold na nagpapalabas ng nakakatakot na aura, at ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ay mandaragit. Mag-ingat kapag nakapasok na tayo sa mga guho. Isang mahinang ngiti ang isinagot ni Severin. Huwag mag-alala. Hindi ako maaaring saktan ng taong iyon. Ang pahayag na ito ay hindi pagmamataas sa panig ni Severin ngunit isang salamin ng kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang na level 7 Supreme Saint. Kahit na humarap sa level 9 Supreme Saint, kaya niyang makipagsabayan sa labanan. Bukod dito, may hawak siyang trump card, ang magulong espada na pumutok sa Sky Soil Heptagold Sword Energy. Ang pamamaraang ito ay makakapatay pa ng isang kamakailang umakyat na Paragon, pabayaan ang isang tulad ni Uzel, isang lamang level 8 Supreme Saint Cultivator. Sa sandaling ito, dumating si Miles, kasama ang dalawa pang pangunahing disipulo, sina Raymond at Celeste, sa tabi ni Severin. Nagbahagi si Miles ng impormasyon na may masayang kilos. Ang pinuno ng mga kababalaghan na kumakatawan sa Dayform sect ay pinangalan ng Uzel.
Siya ay nagtataglay ng kahangahangang paglilinang, isang kompletong level 8 Supreme Saint, at mayroon din siyang Thunderbolt Constitution. Ang sabi ng Alingaungaw ay ang kanyang mga diskarte sa kidlat ay kahanga-hanga na nakakuha sa kanya ng titulo ng Second in Command sa Dayform Sect. Matapos talakayin ang mga detalye ni Uzer, lumingon si Miles kay Severin, huminto, at itinuro ang direksyon ng kampo ng Pure Void Sect, na sinasabi. Namumuno sa Pure Void Sect ay si Seyfet Gangli, isa ring level 8 Supreme Saint Cultivator. Ang kanyang kahusayan sa swordsmanship ay kakilakilabot, ngunit sa iyong presensya, sa palagay ko ay hindi siya dapat banggitin. Kasunod ng tingin ni Miles, nakita ni Severin ang isang lalaking nakasuot ng itim na may dalang mahabang espada sa kampo ng Pure Void Sect. Ang lalaki ay naglabas ng isang sinaunang aura, na katulad ng isang matalim na espada na nakatago sa kaluban nito, na nagmumula sa isang hindi mapag-aalinlanganang talas. Ang swordsmanship ng taong ito ay pinigilan, tila nakamit ang ilang antas ng kasanayan. Tumango si Severin. Tawa ng tawa si Miles, naiintindihan ang likas na talento ni Severin sa espada. Kaya naman, nang ipakilala si Seyfek, hindi niya ito binigyang diin kaysa sa ginawa niya kay Uzer. Matapos ang isang tawanan, muling itinaas ni Miles ang kanyang kamay, itinuro ang mga tirahan ng mga guards at steel sa hindi kalayuan. Sabi niya kay Severin at sa iba pa. Nandoon ang mga kahanga-hangang guards at steels, na may kahanga-hangang paglilinang. Maaari silang ituring na mga kakompetensya mo sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, si Raymond, na nakatayo sa malapit, ay ngumisi at sinabi. Master Miles, hindi mo ba pinatataas ang kanilang moral at pinapahinaang sa amin? Hindi naman sa minamaliit ni Raymond sina Sean at Tobias. Bagkus, natamo na niya ang paglilinang ng isang level 9 Supreme Saint. Sa mga disipulong nangunguna sa mga pangkat, ang kanyang paglilinang ang pinakamataas. Nang makitang mayabang na umaarte ang kasamahan niyang si Raymond, tumaas ang isang kilay ni Celeste at umiling. Ang mga taong ito, sa pinakamaliit, ay mga kilalang prodigy sa South Sky. Hindi natin sila dapat maliitin. Sa tabi niya, tumango si Miles. Gumawa ng wastong punto si Celeste. Tungkol sa iba pa, hindi na ako magsasabi pa. Magpahinga ka na at ipunan mo ang iyong lakas. Malamang naaabutin pa ng kalahating araw para ganap na ma-activate ang formation sa relic na ito. Sinundan ng tingin ni Severin si Miles sa mga kababalaghang idiniin niya, ngunit pagkatapos ng maikling sulyap, binawi niya ang kanyang atensyon. Nangunguna kay Dayan at sa iba pang apat na babae, umupo siya na naka-cross-legged at nagsimulang magnilay. Sa pagpapakita ng Royal Paragon na tirahan, tila ang mga kababalaghan mula sa kalahati ng South Sky ay nagtipon. Ang ekspedisyong ito ay malamang na kinasasangkutan ng matitinding labanan. Isang katalinuhan na magtipid ng enerhiya, naghahanda para sa mga pagsubok na darating. Matapos maghintay ng kalahating araw, ang puyo ng tubig na natatakpan ng pormasayon ay naglabas ng lalong matinding aura. Sa katanghalian, isang matayog na haligi ng liwanag ang biglang sumabog mula sa puyo ng tubig. Kasunod nito, umalangaw ang mga ripples sa nakapalibot na kawalan malapit sa puyo ng tubig, na parang may lalabas mula sa walang hangganang espasyo. Nakuha ng eksenang ito ang atensyon ng mga alagad mula sa iba't ibang malalaking sekta at mga rogue fighter sa paligid. Sa wakas ay lalabas na ang tirahan ng maharlikang Paragon, hindi ba? Ito ang makapangyarihang Royal Paragon na yumanig kay South Sky 10,000 taon na ang nakalilipas. Kung maaari tayong magmana ng isang bagay mula dito, ang ating pagsikat sa katanyagan ay malapit na. Hindi ako nangangarap na magmana ng mga diskarte, ngunit ang pagkuha ng ilang mga table toss mula sa mga labi ng tirahan na iyon ay magiging isang napakalaking stroke ng swerte. Nasa sabik ang lahat. Kung maaari nilang manahin ang pamana ng isang Royal Paragon, bakit mag-alala tungkol sa hindi pag-angat sa kapangyarihan? Di nagtagal, ang mga pagbabago mula sa kawalan ay naging mas malakas, at isang madilim na spatial na daanan ay unti-unting lumitaw sa gitna ng malawak na hanay ng bundok. Ang spatial passage ay ilang talampakan ang taas, na nagpapakita ng primitive at sinaunang aura. Bukas ang tirahan. Nang makita ito, sunod-sunod na sumugod ang mga cultivator patungo sa daanan.
Marami, sa kanilang kasabikan na mauna, ay nagsagawa ng direktang paghaharap. Hanggang sa ganap na napatatag ang spatial passage ay naghanda ang ibang mga sekta at malalaking pamilya. Sa lugar ng Granduino sect, pumailan lang sa ere sina Severin, Raymond, at Celeste. Nanguna si Raymond at lumabas. Mga disipulo ng Granduino sect, sundin ang aking utos at manatili sa likuran ko. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, daan-daang mga disipulo ang sabay-sabay na naglabas ng kanilang paglilinang, na direktang pinipigilan ang nasa sabik na mga rogue fighter sa kanilang paligid mula sa himpapawid hanggang sa lupa. Nakangiting sabi ni Severin kay Dayan at sa iba pang babae sa tabi niya. Sabay na tayo. Magiliw na tumango ang mga babae at sinundan ang kanyang mga yapek, papasok sa spatial passage patungo sa mga labi ng tirahan. Sa paghakbang nila sa Vortex Passage, isang ipo-ipo ng disoryentasyon ang bumalot sa grupo. Ilang saglit na nagtagal ang disorienting sensation na ito bago napansin ni Severin ang isang makabuluhang pagbabago sa paligid. Ang dating pamilyar na tanawin ay naging isang malawak na kalawakan ng maulap na kulay abong kalangitan, na may mga tuyong bato na nakakalat sa buong mundo, nakahawig ng isang walang buhay na mundo. Sa pagtitig sa bagong kaharian na ito, hindi maiwasan ni Severin na mamangha. Ito ba ang sinaunang relic, ang santuwaryo na ginawa ng isang Royal Paragon? Ito ay halos parang isang maliit na mundo sa sarili. Ang isang Royal Paragon, ang pinakamataas na pag-iral sa larangan ng paglilinang, ay may kapangyarihang magtatag ng isang personal na santuwaryo ng walang kahirap-hirap. Ang tanging landas, ang walang hanggang katotohanan. Ang paglikha ng isang liblib na mundo bilang sariling santuwaryo ay isang madaling matamo na gawain para sa isang kakilakilabot na cultivator. Sa pagmamasid sa abot tanaw, ang mga kasama ni Severin, kabilang si Dayan at iba pa, ay nagkomento sa masalimuot na pormasayon sa lugar. Severin, maraming pormasayon dito. Kasunod ng kanilang mga titig, napansin ni Severin na ang lupa ay natatakpan ng mga pormasayon, na naglalabas ng nakakatakot na aura kahit na matapos ang hindi mabilang na milenyo. Ang mas ikinagulat niya ay ang makapal na fog na tumagos sa relic na ito, na tila may kakayahang humadlang sa banal na pangunawa. Si Severin, na ang divine sense ay karaniwang maaaring sumasaklaw ng daan-daang milya, ay natagpuan na ito ay lubhang na hadlangan. Ngayon, naramdaman na lamang niya ang mga bagay sa loob ng ilang milya, at anumang bagay na higit pa doon ay nahuhulog sa lubos na kadiliman. Dahil man sa epekto ng Vortex Passage o iba pang dahilan, sa pagpasok ni Severin sa relic na ito, napagtanto niyang hindi niya nakita si Raymond at ang iba pang nauna sa kanya. Iniisip niya na ang mga pumapasok sa santuwaryo ay maaaring magkahiwalay kaagad sa isa't isa. Umiling si Severin. Agad na tinawag ni Severin ang Scarlet Sky Sword, at ang grupo ay lumipad patungo sa malayo. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng ilang 6th grade high rank na mga espiritual na halamang gamot. Hindi napigilan ni Severin ang mapabuntong hininga sa loob. Tunay, ito ay isang tirahan ng pagkasira ng Royal Paragon, kung saan ang mahahalagang espiritual na damo na bihirang makita sa labas ay naging karaniwan. Sa daan, nakatagpo si Severin ng maraming masasamang mandirigma at alagad mula sa ibang mga sekta. Gayunpaman, nang makita ang umaalon na aura sa paligid niya, walang nangahas na guluhin siya. Ang tanging panghihinayang para kay Severin ay, sa kabila ng lumipas na panahon, hindi siya nakatagpo ng maraming kapwa-miyembro ng sekta. Tanong ni Dayan. Severin, sa tingin mo ba baka naligaw tayo? Bakit wala pa tayong nakakaharap na kapwa-miyembro ng sekta? Si Gilda, nakatayo sa tabi niya, ay tumunog. Severin, paano kung maghanap muna tayo ng bakas ng kapwa-miyembro ng sekta? Sa loob ng mga guho ng tirahan, kasama ang mga kapwa-miyembro ng sekta sa paligid, ang ating lakas ay magiging mas malaki, at sa oras ng panganib, maaari nating pangalagaan ang isa't isa. Ang Wildfire ay dating isang makapangyarihang figure na kilala sa South Sky, at walang nakakaalam kung anong uri ng mga bitag at panganib ang umiral sa pagkasira ng tirahan ng mansyon na ito. Naisip ni Severin na may balidong punto si Gilda. Gayunpaman, ang pagkawasak ng tirahan ay napakalawak, at sa kabila ng paglipad ng 12 dosenang milya, hindi pa niya nakakaharap ang maraming tao.
Saan kaya siya pupunta para maghanap ng kapwa miyembro ng sekta? Bukod dito, ang pagharang ng ambon na Divine Sense ay nagpahirap sa paghahanap. Habang iniisip niya kung hahanapin muna ang mga kapwa miyembro ng sekta o ang mga kayamanang iniwan ng Wildfire, bigla niyang naramdaman ang isang marahas na labanan na sumiklab sa hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan. May nag-aaway. Nang maramdaman ito, ang katawan ni Severin ay pumailan lang sa hangin, na naghiwa sa hangin na parang matalim na espada, na lumilipad patungo sa abot tanaw. Ilang sandali lang, inakay niya si Dayan at ang iba pa ng ilang milya ang layo. Sa pagpapakawala ng kanyang Divine Sense, mabilis niyang natuklasan na may 7 o 8 disipulo mula sa Granduino sect na nakikipaglaban sa ilang practitioner na nakasuot ng kasuotan ng Dayform sect. Gayunpaman, ang mga antas ng paglilinang ng mga disipulo ng Granduino sect ay karaniwang nasa level 2 o level 3 Supreme Saint. Ang grupo ng Dayform sect cultivators, sa kabilang banda, ay ipinagmamalaki ang mas mataas na antas ng paglilinang. Sa kabila ng kanilang mga kalaban, ang 7 o 8 mga disipulo ng Granduino sect ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang dehado, bagbog at bagbog, dumura ng dugo, ang kanilang hininga ay hindi tahimik. Nang makita na ang mga disipulo ng Granduino sect ay nahihirapan, si Gilda, na nakatayo sa kanilang tabi, ay nagkusa. Nagmula sa kanya ang aura ng isang level 4 Supreme Saint habang itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang mabilis na paggalaw, pinadala niya ang Dayform sect cultivator na lumilipad na may alon sa kawalan. Ang disipulo ng Dayform sect, isang binata na nasa level 5 Supreme Saint, na namuno sa grupo, ay nakaiwas sa pag-atake ni Gilda. Dumilim ang mukha niya habang nagmumura. Sino ang nang-ahas na guluhin ang Dayform sect ko? Ilang mga disipulo ng Granduino sect sa malapit, na kinilala na ito ay si Severin, ay sumigaw sa pagkabalisa. Senior brother, kakapasok lang namin sa mga guho at nakita namin ang isang ipinagbabawal na lugar na may mga porma sayon. Mayroong ilang 8th grade spiritual treasures at natural na kayamanan. Sa kasamaang palad, kami ay tinarget ng ilang Dayform sect disciples. Ang aming pinuno, si Senior Brother Radan, ay nakulong, at iilan lamang sa amin ang nakatakas. Dagdag ng isa sa kanila mula sa di kalayuan. Nang marinig ito, naunawaan ng batang pinuno ng Dayform sect ang pagkakakilanlan ni Severin. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa hangin, nagtangkang tumakas. Gayunpaman, paano siya hinayaan ni Severin na makatakas ng ganoon kadali? Sa mahinang sigaw, isang mabangis na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at hinampas ito pababa. Sa isang iglap, isang higanteng saya na tatak ng kamay, nakahawig ng isang maliit na bundok, ang namaterialize sa kalangitan. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sa gitna ng isang matunog na sigaw, sa ilalim ng napakalaking handprint sa kawalan, ang pinuno ng Dayform sect, na may level 5 lamang na Supreme Saint cultivation, ay agad na naging ambon ng dugo. Matapos gawin ang mga pagkilos na ito, nilapitan ni Severin ang kanyang mga kapwa-alagad. Habang pinagmamasdan niya ang maraming sugat sa kanilang mga katawan, hindi niya maiwasang magtaka kung swerte ba o kasawian ang nagbunsod sa kanila upang matuklasan ang isang ipinagbabawal na lugar na may makalangit na mga kayamanan pagkatapos na makapasok sa mga guho. Matapos gumugol ng maraming oras sa mga guho, 7 o 8 disenteng 6th grade na halamang gamot ang naani niya. Ang unang layunin ni Severin sa pagpasok sa legacy site ni Wildfire ay upang hanapin ang Skysoil Zenith, na nagbabalak na linangin ang Skysoil Heptagold Sword Energy. Gayunpaman, ngayong natural na niyang natagpuan ang mga pambihirang kayamanan, hindi na niya ito pakikinggan. Matapos magbigay ng ilang 6th grade healing pills sa grupo, mabilis niyang dinala ang mga ito papunta sa Scarlet Sky Sword, mabilis na lumipat patungo sa ipinagbabawal na lugar. Ang kahangahangang presenador siya ay natural na nakakaakit ng atensyon ng iba sa daan, na may mga haka-haka na tumatakbo ng laganap. Mga disipulo iyon ng Granduino sect. Nagmamadali silang makita, may nangyari kaya. Ang namumuno ay tila si Severin, ang ika-6 na pangunahing disipulo ng Granduino sect. Hindi kaya ang sekta ay nakatuklas ng isang kayamanan. Samantala,
Sa harap ng ipinagbabawal na lugar na naglalaman ng mga mamahaling kayamanan, ilang mga alagad ng Granduino sect ang napuno ng dugo, nakaluhod sa lupa. Kasalukuyang sinasakal ang pinunong si Raden ni Uzer na nakahawak sa kanyang leeg na parang may hawak na maliit na sisiw. Dugo ang umagos mula sa mga sulok ng bibig ni Raden, ang kanyang mga meridian ay nabasag na ni Uzer, at ang kanyang aura sa kaguluhan at pagbaba. Nahaharap sa isang krisis sa buhay o kamatayan, nagngangalit si Raden ng kanyang mga pilak ng ngipin at sinabi. Ang ipinagbabawal na lugar na ito ay nadiskubre muna ng aming Granduino sect. Sinusubukan mo bang sapilitang sakupin ito? Huwag mong kalimutan, mayroon pa ring 3 pangunahing disipulo ng aking Granduino sect sa loob ng mga guho. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Uzer, na patitig kay Raden. Bakas sa kanyang mga mata ang pang-aalipusta, at hindi niya sineseryoso si Raden. Ang isang level 6 Supreme Saint ay madaling malipol sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay. Gayunpaman, hindi tuluyang nabalewala ni Uzer ang sinabi ni Raden. Sa pagkakaalam niya, nalampasan ng cultivation level ni Raymond ang kanyang sarili. Sa pag-iisip na ito, hinamak ni Uzer si Raden sa tabi. Isang bungkus ng basura. May mga kwalifikasyon pa ba kayo para makipagkompetensya sa Dayform Sect para sa mahahalagang kayamanan sa lihim na kaharian? Sa hinaharap, kapag nakatagpo kayo ng mga disipulo ng Dayform Sect, mas mabuting manatili kayong lahat sa malayo.